Isang araw ba yun? Ah, alright. Welcome to another episode of my moto vlog. Today it's me, your boy, Vanity Vlogs. Ay, nako. Ay na lang ulit nakapag-vlog. Ngayon ka lang mag-upload. Ginagawa mo. Well guys, I've been busy making money. Been busy with my job. Yeah, last Sunday hindi rin ako nakapag-shoot, hindi ako video kasi nga ayun, pahinga nung Sunday. And sinamahan ko si 01 Moto para mag-restock ng pambenta sa shop. So hindi na rin ako nakapag-shoot ng araw na yun. So here I am at the middle of the week, nag-shoot, mag-i-edit, i-render mamaya, i-upload agad. Wala tayong stock footage, kaya kailangan natin ganun muna. Pero next time mag-stock na ako ng footage. Huwag lang sana mawala ka pa dun ginawa ni Breezy na wala yung cellphone, hindi na wala din yung footage niya. So here I am, my usual route to work. And syempre papasok na gamit ko si Super 8, si Dante, the Super 8. Hindi ko na gamit. Maybe this weekend magkaroon ako ng chance i-ride yung Ninja. Gaya ang Z1 Squad mag-ride eh. Sana hindi naman Marilaki kasi umay na ako sa Marilaki. Nakakaipyang ulit-ulit na lang. Actually, trend ng Marilaki ngayon dahil sa ang dami ng nagpe-picture sa Big C, mga photographers. Yung ginagawa ni iClick Moto, ang dami na rin gumagawa, which is good for the community. Yung nga lang, daming umaakyat, daming nagkakamote. Traffic, I'm late. Jarby, am I late for work? Jarby, nandito si Jarby to. Dante, am I late for work? Wala, di pa rin sumasagot. So yun, mandar sa wakas. Grabe. Yun naman yung bottleneck section ng C5 eh. Patapos yung mag-road wide nila dito. Eh no, tagal pa eh. Tagal gawin. So which brings me to my topic today. Ano ang topic natin ngayon? Checkpoint uli para mag-hit ng 500,000 uli. Well, on that topic, yung checkpoint kasi ano yun eh, parang old school solution sa crime na sinasabi nila. Parang sa umpisa, makakahuli ka ng riding tandem niya, makakahuli ka ng masasamang loob dyan sa checkpoint. Pero katagalan, syempre magkakautak din yung mga criminal dyan. Hindi sila gagamit ng kalsada na may checkpoint, hindi sila gagamit ng motor na may markings na maaari silang mahuli. Parang nangingisda ka dyan sa checkpoint eh. Nag-aantay ka may kumagat. Eventually yung isda tumatalino, di ba? Kaya yung mga nangingisda, paiba-iba sila ng pain. Iba-iba yung ginagamit nilang pain para makahuli ng isda. Ganon din sa mga checkpoint, parang ulit-ulit, natagalan, wala ka nang mahuhuli.
Sabi nagalit sa ano hanggang ngayon, nagalit pa rin sila. Hanggang sa Facebook page, personal Facebook mo, nagre-message. Mga keyboard warriors. Pero pa, isa pang panukala ng itong, di ko alam, bakit bigla naging sobrang bobo. Ako, si Senator Steve Gordon. Ano ba naman yung doble plaka? Yan ang gusto niya iba na pala, doble plaka. Dalawang malaking plaka sa harap at sa likod ng motor. Ano ba naman yun? Unang-una, yung mga motor dito sa Pilipinas, lalo na yung mga lumabas na or yung mga nasa market, hindi sila built para lagyan ng plate number sa harap. Wala silang plate number mount. Siyempre anong gagawin yan? Maglalagay ng gawagawang mount, gawagawang bracket. Diba ano pag yung bracket na yun biglang bumitaw, biglang lumipad yung plaka, hindi mo alam kung pupunta sa leeg mo, sa kasulubong, sa likod, sa ibang sasakyan. Diba delikado? Gusto pa nila malaking plaka, yung maliit na plaka ka, hindi pa nila maibigay. Gusto pa nila malaki at bago at dalawa pa, ha? Ang ginagawa nila mga band-aid solution sa mga surgical problems. Yan. Ayun, big words. Pero totoo naman, band-aid solutions lang naman yung gusto nila. Tapos mahuhuli sila sa checkpoint. Oh, yung plaka mo, mali yung pagkakalagay. Eh, so ko ba ilalagay dyan? Wala naman lalagyan ng plaka yan. Baka hanapan ka na naman ng mali sa checkpoint. Na-checkpoint ka na naman. Doble plaka. Wala kasing ano yan. May gumagawa niyan, alam ko sa India may talagang dalawa yung plaka nila eh. Pero yun, yung manufacturers na gumagawa ng plate mount para sa harap, na we know it's safe and tested. And dito sa atin, ako knowing the Philippines, pag in-implement yan, kung saan ilalagay yan, hindi alam ng manufacturers saan ilalagay yan. Kasi nga ginawa sila para walang mount sa harap, tapos biglang ito-doble na lalagyan ng kung ano-ano. Naggastos, mas bastahan tayo yung plaka na darating, if ever binayaran mo na. Ganday ka ng siyam-siyam. Ang mangyayari, parang ganun, lalagay ka ng MB file number sa harap mo na pagkalaki-laki. Kasi yung plakang binayaran mo eh hindi pa dumarating. Nasa container pa o nasa sang shit na hindi natin alam kung nasaan. So, will it prevent crime? No. Sa tingin ko hindi. Kasi kung ako criminal, ba't ako gagamit ng legit na plaka? Ba't ako gagamit ng motor na ma-identify kung sino ako or kanino ko hinarap yung motor, diba? Or kung nakaw yung motor, peke yung plaka. Tapos pag na-report yung plaka, makikita sa files, walang ganun. So it won't prevent crime for me, Parang katarantaduhan, dagdag gastos pa sa mga mamayan, dagdag gastos mga taxpayers. Parang weekend ngayon ang luwag. Ayoko batiin, baka biglang traumatic. Maluwag kasi late na ako, mag-aalas 10 na So yun, it won't prevent crime, yung mga to panukala na yan. Ang kailangan dyan, police visibility. Hindi yung nakaabang sa checkpoint, yung nag-roaming around, checking kung everyone is safe. Hindi yung nakaabang sila sa checkpoint, titingin ng ORCR, titingin ng lisensya, titingin kung anong bumbilya ang sira sa motor mo, diba? Ang daming police, mga big bike, police
vehicles ba tawag doon, o mga police bikes, mga ganun. Galing sa buwis natin lahat yun. Saan ba ginagamit? Yung iba pinang-i-escort ng mga mayayaman papuntang casino, doon ginagamit. Diba? Hindi ko nila lahat ha, pero karami nakikita ko HPG yun, naka-escort, private escort. Pinang-escort ng mayaman yung motor na pinambili yung buwis namin. Diba? Philippines #1. Ayun, doble plaka niya, katarantaduhan. Aksidente pa yung doble plaka na if ever ma-approve, at if ever lumabas nga yung plaka. Kasi mo, liit ng plaka na yun, no? Malaki sa likod. Iba matatakpan yung headlight, taillight. Mag-iipon pa ng putik yan. Siyempre para magiging ano yan eh, magiging parang mudguard sa likod. Siyempre yung aerodynamics, kontra yan sa aerodynamics ng motor. Tagalan yan, lili pa rin, mabibiyak, tutupi. Yung mga maliliit nga na plaka natutupi sa ano eh, sa pag nakapark eh. Yung malalaki pa kaya, so yung gigantic plate. Parang kang bata, tas first day mo sa school, meron kang malaking plate na nakalagay yung pangalan mo. Well, ang apektado naman dyan sa mga panukaala na yan, yung mga honest na riders eh. Yung mga nag-ride lang papuntang trabaho, nag-ride lang for fun. Pero yung mga kriminal, di maapektuhan yan, Diyos ko. Yung mga haters gonna hate, criminals gonna cremate. Basta gagawa pa rin ng criminal yan, ng krimen pala. Hindi yun titigil kahit doble, triple mo pa plaka, lagay mo pa sa helmet. Kaya nga criminal eh, hindi mo ma-identify yan. Nabawasan daw ang riding in tandem. Saan banda? Dahil sa checkpoint. Hindi naman babawasan yan dahil sa doble plaka. Kahit i-triple plaka, quadruple plaka, Diyos ko. Daming alam, puro band-aid solutions. Daming ano yan eh, yung number coding scheme sa kotse. Noon pa pinanukala yan, 90s pa. Naalala ko nun. Yung first car namin is Friday coding. Kaya ito yung Biyernes kukumute ako pauwi galing school. Hindi naman na-solve yung ano sa band-aid solution. Ano nangyari? Yung mga bus operators, jeep operators, anong ginawa? Bumili ng karagdagang units para sa mga araw na wala yung sasakyan nila sa kalsada. Yung mga average Filipino family bumili ng pangalawang kotse. Bakit? For coding. Anong nangyayari pag yung dalawang kotse nila pwede sa isang araw? Diba? Sabay pa na pwede, hindi dagdag traffic. Hindi nila inaano yung solusyon talaga, puro band-aid solution. Ito mo na isang araw. Isang araw ba yun? Sorry. Isang araw pinatabi lahat ni Bong Libriha yung mga bus sa gilid ng EDSA. Ginawa niya parang land train yung mga hype na bus na yun. Anong nangyari? Di lumuwag ng EDSA. Kung ano-ano pa pinapanukala nila, bawal private car, bawal motor sa EDSA. Eh, tinabi lang ni Bong Libriha yung mga bus sa EDSA, lumuwag na yung traffic. Ganun dapat. Wag band-aid solution. Tingnan mo talaga kung saan yung roots ng problema. Ewan ko bakit takot na takot sila galawin yung mga bus operators. Maybe
malakas sila sa LTFRB, di natin alam. Or the high officials of LTFRB are bus operators. Juicy. Hindi na reklamo vlog, chismis vlog na ang ginagawa ni Benedict Vlogs. Kaya ka nadidetret eh. Saka iniimbestigahan ko na daw ng pulis ayon sa mga iyakin na nagko-comment. Ako imbestigahan ng pulis, small time vlogger lang ako. May panahon ba sila sa akin? Si Breezy Boy nga eh, ang makagago ng motovlogging community. Wala pa rin nangyayari, hindi pa rin tinatamaan si tanga. O dun dapat may bumaril na dun sa EDSA eh, pero wala. Oh yun, huwag din. Yeah. So yun, that's my take on the doble plaka. Checkpoint na ang dami na galit sa akin. Pabutin nyo ng 1 million para marami naman nakita. Worth it yung mga pagmumura yung tinatanggap ko. Pabutin natin 1 million views. Ayun sa 5,000 subscribers, mga pala ako ibigay tayo ng helmet, 1 full face helmet, and some motorcycle accessories. So that's it guys. I'm gonna end my vlog here. Thank you very much for watching. This is Benedict Vlogs. Huwag ka sana mag-checkpoint. No to doble plaka. Yeah. No to doble plaka. Peace. 親にはぐれたひな鳥